Nananatiling stable ang inflation o ang galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Pebrero. Pero ayon sa PSA, kailangan bantayan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East sa galaw na sa presyo ng petrolyo at transportasyon sa bansa. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Si Janel, first-year college student. 70 pesos kada araw ang pamasahe para lang makapasok at makauwi. May kalayuan kasi ang kanyang bahay sa pinapasukang eskwelahan. Pero sinisiguro niyang fixed ang kanyang pamasahe at sa ibang gastusin na lang mag-a-adjust kung sakaling tumaas ang presyo ng pamasahe. Iba-budget ko po yung money ko na in case kung tataas man is magsaset po ako ng amount po na kunyari po 100 pesos po. Since 200 naman po yung baon ko, isaset ko po na yung 100 pesos is para po sa pamasahe ko. Then yung 100 pesos naman po para po sa pagkain ko po. Ang senior citizen naman na si Elmer na nagtatrabaho sa Maynila. Halos 500 pesos ang gasto sa isang araw dahil nanggagaling pa siya ng Laguna. Simple lang ang kanyang strategy pag usaping taas presyo na. Higpitan ang sinturon. Budget your money. Mga extra nga kwan, wag nang bibili ng mga extra na mga kwan. Basta tipirin lang ang pera nila. Yan ang the best, di ba? Kung magkano ang sahod nila, wag kang gasos na lalagpas sa sahod mo. Simula nang pumasok ang taong 2026, 2 buwan na ang nakalilipas at nananatiling mabagal ang paggalaw ng inflation o paggalaw ng presyo ng mga pangunahing produktong petrolyo. Yung price of diesel, negative pa rin siya, negative 1.3%. Yung price of gasoline, negative 5.7%. No? But if we look at the time series, particularly yung month-on-month prices, tumataas na kasi yung presyo even before itong first week of March. Ano? Kapansin-pansin din ang bahagyang pagbagal ng inflation ng transportasyon sa negative 0.3 noong nakarang buwan, mula negative 0.2 noong January 2026. Ibig sabihin nito, kahit natitignan ang year-on-year ng fuel inflation ng February, patuloy ito sa pagbagal kahit palumiliit na lamang ang agwat kumpara noong nakarang taon. Ayon sa PSA, nasa 60 pesos and 26 centavos per liter ang presyo ng diesel nitong February 2026, kumpara sa 60 pesos and 92 centavos noong February 2025. Gihit pa ni Mapa, kahit na nasa negatibo ito ngayon kumpara sa nakaraang taon ng kaparehong buwan, unti-unti na rin itong posibleng magpositibo pagsapit ng Marso. Pumapasok na rin ang mga risk ng external shocks tulad ng kasalukuyang krisis sa gitnang silangan na maaaring magpabilis sa inflation ng mga produktong petrolyo na posibleng madamay naman ang iba pang mga sektor. Pag may increases doon sa direct input, ito yung price of diesel, price of gasoline, normally nagre-request yung ating mga miyembro ng transport sector na magtaas ng pamasahe. So doon magkakaroon ng impact sa other passenger transport by road na substantial yung kanyang weight. Pero paliwanag ni Mapa, bagaman wala pang datos kung may posibilidad bang tumaas agad ang mga presyuhan sa merkado, nakikita ang ganitong war effect pattern noong 2022. Noong 2022, nakita natin na pag tumataas yung presyo ng diesel, gasoline, yun yung una. And then susunod yung price of yung transport. Sumusunod ka agad yung presyo, tumataas din yung presyo ng commodities, in particular yung fish and meat. Yun yung nakita natin last time. So may initial impact which is on the prices of fuels, which we are seeing first week, and then may signal nga na mag-i-increase uli sa second week. Para naman sa kabuuan, tumaas ang headline inflation ng Pilipinas sa 2.4% noong February 2026 mula 2.0% noong January 2026, habang ang core inflation ay umakyat sa 2.9%. Ayon sa PSA, pangunahing dulot nito ang mas mabilis na pagtaas ng food and non-alcoholic beverages at ng housing, water, electricity, gas and other fuels. Kabilang din sa pinakamalalaking ambag sa kabuuang inflation ang housing, food and non-alcoholic beverages at restaurants and accommodation services. Sa food inflation, mas mabilis ang pagtaas sa 1.6% mula 0.7% na iniuugnay ng PSA sa mas mabagal na annual decrease ng rice index. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.